kababayan. Bago tayo mag-happy, healthy at iba pa, meron po tayong special announcement galing kay Partner Emmer. Oh, wow. Yes. Ang galing-galing naman ng Rural Rising. Yeah. Yes. Ay, binabati ko rin lahat ng mga ating CFC household, yung mga e-marts ang tinatawag. Yung sila Donmar, sila Noel de la Paz, sila Arby, sila Benjo, si Manlin, Tito and Tita, of course, Lorna, Eileen, si Bardot. And happy birthday, Lisa De Castro, wifey of Ed De Castro. And happy birthday, Bubi Camus, happy anniversary, Tiny and Shoni Andres. Yan. At hello, Private Eyes. Yan, yung mga grupo ni Kuya Randy. Yan, mga fans, nag-reunion talaga tayo. No Plus Friday. Yo. Ito na. Happy healthy at iba pa. Handa na ba kayo? Yan. At bakit hindi? Meron kayong nakikita, di ba, mga elderly o mga seniors, nahihirapan maglakad, ano? Naaawa ako sa kanila eh. Gusto ko sana lahat tayo magkaroon ng flexibility. Kahit 80, 90 years old po tayo, meron po namang formula dyan eh. Kaya, ang babala ngayon ay huwag kang mahulog, huwag kang madapa, at huwag kang madulas. At baka magkaroon ng problema. Kasi sabi ng mga doktor, kahit anong edad mo, hindi naman safe na tayo ay mahulog o madapa o mauntog. Oo. It's not safe. Kaya sabi ni mga doktor, eksperto yan, mga batikan, ha? Sabi nila, the older you are, mas mataas pa ang risk at mas mataas pa yung danger sa ating kalusugan at sa ating buhay. Kaya ito yung for prevention, mga kababayan. Number 1, kailangan talaga magkaroon ng malakas na legs natin, leg muscles. Pag mawala ang muscles po natin, as ng ating katawan, kaya kailangan talaga mag-ehersisyo. Kahit tinatamad po tayo o sinasabi natin sa sarili, wala akong lakas. Sa totoo lang, nawawala unti-unti ang lakas ng ating katawan kung hindi po tayo nag-ehersisyo. Kaya sinasabi nila, baby steps. Unti-unti, one step at a time. Yun. And walk every day. Yan. So number 1, kailangan manatiling malakas ang ating mga paa, ating mga hita. Paano? Mag-exercise araw-araw. Kahit walking lang po. Yung paglakad lang na pabilis. Hindi yung parang nagmamoling tayo, ha? Yung talagang maglalakad po tayo na parang sundalo. Yes. Yan ang tunay na brisk walking o power walking ang tawag mo. Hindi naman kailangan maglakad ng 1 oras eh. Sa umpisa, kahit 15 minutes a day. Ayon sa World Health Organization, 15 minutes a day lang ang kailangan po natin for our muscle strength at sa lakas ng ating puso. Tapos unti-unti, syempre, magiging 20 minutes, tapos 25 minutes, hanggang makarating po tayo ng 30 minutes araw-araw. Okay na po yun. Yun. Maganda. Yes. Kahit malakas po tayo, nawawala ang ating flexibility. Nawawala kasi kulang po tayo sa stretching. Diba yung stretching? Yes, kailangan mag-stretch. Mga ganon. Kailangan talaga mag-stretch. Okay? Totoo, mga dati. Diba may exercise tuwing umaga na touch your toes? Ayan, diba? Hawakan ng ating mga daliri ng paa po natin. Diba? Tama. Diba? Alam ko ninyo, hindi yan biro. Totoo po yun. Pag mag-stretching po lang tayo, kahit kaano kasimple araw-araw, makikita nyo, magiging mas flexible po ang ating katawan. Siyempre, the best flexibility exercise is dancing. Kaya nakikita ka, no? Yun. Kahit elderly na sila, sumasayaw pa.
Ako. Pati mga bata ngayon. Diba? Sinasama mga papa at mama nila. Dancing. Tapos, number 3, kailangan fit ang body po natin. Ang muscle power po natin ay galing sa weight training o tinatawag nilang buhat bakal. O hindi, buhat ang katawan. Bubuhatin ang katawan. Paano? Through resistance training, through body resistance. Ibig sabihin, tulad ng push-up. Hindi kailangan ng mga paraphernalia, di ba, sa gym? Yes. Na push-up. Pwede rin gawin yan sa sahigyan o sa pader. Yes. So yan ang tinatawag nilang resistance training using our body weight. Meron din by the seat, nakasit sa silya. O di kaya, example lang, nakaupo po tayo. Yes. Biglang tatayo tayo. Siyempre, hinay-hinay lang. O, tatayo tayo. Pagkatapos, uupo na naman. Tapos, ayan, tumayo ulit. Tapos, umupo ka na naman. Exercise na yan. Para sa simbahan din, mga 3 beses ka magsimba para up, down, kneel. Kasi lalong lalakas ang tuhod po natin. Tama. Ang galing. Okay. Yan ang fit body. Yes. Number 4, mag-ingat sa pagtayo at sa pag-upo, sa paghiga, at biglang sa pag-upo ulit at pagtayo. Tama. Especially pag senior ka na. Kasi dahil yung dugo po ng ating ulo, kasi nakahiga tayo, lahat ng dugo nandito sa ulo natin. Yes. Pag biglang umupo tayo, syempre yung dugo biglang bababa. Kailangan maghintay ng mga 1 minute, at least 60 seconds bago tatayo po tayo. May mga tao nga kailangan nila 2 minutes, 2 to 3 minutes. Tama. Sa paggising, para hindi mahilo. Sa sideways yata ang kailangan pag-alis mo sa kama. Yeah. Oo. Tapos number 5, sinasabi ko sa iyo, paborito ko kasi ito yung push-up. Gumawa tayo ng push-up. Madali lang yun sa pader. Tama. Yan ang pinakamadaling gawin. Tapos number 6, isa pang exercise na siyang makakatulong sa atin ay yung paglangoy, swimming. Yun. Kasi that is a total body exercise. Pagkatapos, siyempre, kailangan kumain ng masustansyang pagkain tulad ng gulay at prutas. Yun, veggies. Number 8, kailangan sapat at tama ang ating tulog. Bawal ang nagpupuyat. Yes, kailangan ba? Partner Emmer. 8 to 10, di ba? Mga 8 to 10, maganda. At least 7 to 8 hours of sleep. 7 to 8 hours. Okay. Oo. Paano po tayo mag-i-improve ng balance? Kailangan tayo magkaroon ng magandang balance kasi baka mahilo pa tayo. At sa mga taong merong dizziness o yung paghilo, kailangan talaga magpa-check up. Pero ito na naman. Ano ba ang makakatulong sa atin, sa balanse po natin? Ang pagsayaw. Ay, naku. Naku, next week, tuturuan ko kayo ng isang exercise para makatulong sa ating balance. Hindi lamang ngayon kasi hindi ko na video Pero number 10, yes. Kung wala po tayong panahon mag-exercise, gumawa ng panahon, maghanap ng panahon. Stay active. Kung wala talagang panahon, lahat ng mga bagay na ginagawa po natin araw-araw, let's say, nagwawalis, naglilinis, diba? Naglalakad, papunta sa kusina, papunta sa garden ninyo, akuran nyo, ganun. Ituloy ang ating daily chores. Daily chores mo, mga kabata, lalo rin mga kabata. Talagang tuparin nyo. Number 11, pag meron tayong problem sa walking, kailangan meron tayong walking aid. Yun. Ang walking aid po natin ay isang kasama po natin na nakaakbay sa atin. O meron tayong tungkod. Diba, Ken? O merong walker. Tapos,
para sa mga may sakit sa tuhod, please, ipa-check up nyo yan. Kasi pag nawala ang lakas ng ating tuhod, naku, tuloy-tuloy na mag-wheelchair na kayo. Wheelchair, gusto ba naka-wheelchair? Pero habang makakalakad pa tayo, may pag-asa. Yan ang kayang-kaya mo. Tama. Isa pa, kailangan ipa-check up ang ating mga mata. Eye check up. Yun. Pag hindi tama ang ating vision, we have to protect our eyesight. Kasi pag hindi tamang vision, talagang matutumba ka, madudulas ka, madadapa ka. Para iwas sa aksidente. Huwag gamitin ang mobile phone pag naglalakad, nagmamaneho, magtatawid sa daan, at huwag gamitin ang mobile phone sa kadiliman ng inyong silid. Masisira ang ating eyesight. Masyado na. Totoo. Naging-gaming pa habang nasa ilalim. Lalo na partner yung mga kabataan, di ba? Kabataan, totoo. Hindi masaway. Kaya may isang kasabihan. If you do not use it, you will lose it. You will lose it. Ayun. Kailangan gamitin. Hindi mo ginamit. Ang ating buto, ang ating katawan. Hindi mo ginamit yan. Mawawala sa iyo yan. Sige na. Kailangan binigay sa iyo ng Diyos ang paa. Ang mga yan. You have to use it. Yun. If not, you will lose it. Nag-overtime na tayo, partner. 5:02. Ang galing-galing. 5:02 pa lang ngayon. Yes. Kaya namimiss namin si Chairman Ricky. At bukas po, Nasa Ilocos Sur siya. Ganun ba? Bibigyan daw tayo ng script. Bibigyan tayo ng swak. Fourth Sunday of the Easter na bukas. Kaya talagang tuloy-tuloy lang Happy Easter dito sa amin. Tuloy ang pag-asa kasi kaya mo yan. Ito po si Ever the Generous. At ako po si Cory Quirino. Magkita-kita po tayo sa susunod na Sabado sa inyong paboritong show, ang Kaya Mo Yan. Happy weekend. Happy weekend. Ingat. Thank you. God bless.